Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ganito ang utos sa akin ni Yahweh. Bumili ka ng mga damit panloob na yari sa linen at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ni Yahweh at aking isinuot. Pagkatapos ay inutusan ako muli ni Yahweh. Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at itago sa isang butas sa bato. Kaya ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. Makalipas ang maraming araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at hindi na mapapakinabangan. Muling nagsalita si Yahweh. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at sa mas palalo pang Jerusalem. Ang masasamang taong ito'y hindi sumunod sa aking mga utos. Lalo silang nagmatigas at sinunod ang kanilang sariling kagustuhan. Sumamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayoy papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga, at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed,
which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all your seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree so that the birds of the air come and perch in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world.